Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Dahil na din sa mas lumalala pang tensyon sa pagitan ng Russia at ng mga bansang nasa West, isang eksperto ang nagsabi na maaari umunong madamay ang Pilipinas kung sakaling magkaroon ng nuclear conflict sa pagitan ng mga bansang ito. Habang tumatagal ay mas lumalala pa ang nagiging alitan sa pagitan ng China at ng bansang Estados Unidos sa rehiyon ng Asia-Pasipiko. Habang pinapalawak kasi ng bansang China ang impluwensya nito sa rehiyon, pilit naman itong pinipigilan ng Estados Unidos gaya na lamang ng pagtatangkang paglusob ng puwersa ng CCP sa bansang Taiwan. Ayon sa isang eksperto, kahit umano hindi maging main target ang Pilipinas, malaking panganib pa din ito para sa ating bansa dahil halos magkatabi lamang ang Pilipinas at ang bansang Taiwan. Lalo pa ngayon na mayroong tayong issue at salungatan sa West Philippine Sea na siyang mas nagpapalala pa sa tensyon sa pagitan ng pamahalaan ng Pilipinas at ng China. Subalit hindi na lamang sa rehiyon na ito maaaring pag-usapan ng posibleng sigalot na ito. Ang isang armas nuklear ay isang weapon na dinisenyo upang maglabas na isang enerhiya sa pamamagitan ng napakalakas na pagsabog na maaaring magresulta sa isang nuclear fusion. Ang napakalakas na pagsabog na ito ay nag-iiwan ng radioactive debris sa atmosfera ng mundo na kalaunan ay bumabagsak bilang radioactive fallout. Ayon sa International Campaign to Abolish Nuclear Weapon, tinatayang nasa 12,152 mga nuclear warheads ang meron sa buong mundo hanggang noong taong 2023. May pinakamaraming bilang nito ang bansang Russia na may humigit kumulang sa 6,000 mga warheads habang kasunod naman nito ang bansang Estados Unidos na may nasa mahigit kumulang 5,000 warheads. Mas mababa naman ang bilang nito sa mga bansang kagaya ng China na may nasa mahigit 500 lamang, ang France na may kulang 300 at ang ilan pang mga bansa sa West. Malaki man ang ibinaba ng bilang na ito mula noong Cold War na may nasa halos 70,000 warheads sa mundo. Di hamak naman na mas malakas at matindi ang mga modernong armas sa kasalukuyan. Maliban sa mga estado na may malalaking bilang ng mga nuclear warheads, may mga bansa din na nagtataglay ng mga sandatang nuklear sa kanilang teritoryo tulad na lamang ng mga bansang Italy, Turkey, Belgium, Germany, the Netherlands at Belarus. Sa pagkakataong ito ay may kalamangan ng bansang Estados Unidos dahil lahat halos ng bansang nabanggit ay malaki impluwensya nila, subalit sa mga susunod na panahon ay tiyak na tataas din ang nuclear arsenal ng bansang China. Ano nga ba ang magiging epekto ng modernong nuclear warhead mula sa arsenal ng bansang China? Halimbawa na lamang sa pagsabog ng isang nuclear bomb sa Seoul sa bansang South Korea. Posibleng magdulot ito ng milyong-milyong taong masasawi at pinsala. Hindi pa kasama dito ang mga maaaring maapektuhan ng nuclear fallout o radiation na nananatili sa lugar. Pero gaano nga ba kalaki ang tsansa na magkaroon ng digmaang nuklear sa pagitan ng China at ng bansang Estados Unidos? Bukod sa tumataas na tensyon sa West Philippine Sea sa pagitan ng puwersa ng Pilipinas at puwersa ng China, noong taong 2023 ay 4 na EDCA sites ang inaprubahan ng ating Pangulong si Ferdinand Marcos Jr. na ilalagay sa loob ng ating bansa. Hindi naman ito nagustuhan ng bansang China na ayon sa kanila, mas pinapalala umano ng Amerika ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at ng China, lalo pat ang mga bagong EDCA sites ay ilang metro lamang ang layo mula sa bansang Taiwan. Hindi man umano pangunahing target ng China ang Pilipinas, delikado pa rin ang kalagayan natin lalo na kung magdesisyon ng bansa na mag-imbak o magpasok ng mga nuclear weapons para sa Estados Unidos. Hindi ito malabong mangyari lalo pat patuloy na pinapalawak ng Amerika ang impluwensya nito sa bansa bilang isang estratehiya na mabantayan ang mga aktibidad at ikinikilos ng China sa South China Sea. Maaari umunong magkaroon ng dalawang senaryo na maaaring magdala ng nuclear conflict sa pagitan ng China at ng Amerika. Una ay ang posibleng banta ng militar ng US sa Chinese Submarine Force sa paligid ng Hainan Island na may kakayahang maglunsad ng nuclear missiles.
habang ang pangalawa naman ay kung sakaling lusubin na ng bansang China ang bansang Taiwan na magre-resulta sa direktang labanan sa pagitan ng Amerika at ng China. Bagamat hindi mataas ang posibilidad na mangyari ang alinman sa dalawang senaryong ito, maaaring maging napakaseryoso ang magiging resulta kung hindi mapipigilan sa mga bansang madadamay dito, kagaya na lamang ng bansang Pilipinas. Hindi na lamang din ang Asia-Pasipiko ang magiging apektado sa ganitong mga issue, kundi maging ang mga bansang Ukraine, Israel at ang mga bansang nasa pagitan ng mga nuclear-armed states tulad na lamang ng mga bansang kasama sa NATO. Noong isang araw lamang ay nagbabala ang bansang Russia sa mga bansa sa West na posibleng magsimula ang isang nuclear war kung pahihintulutan ng mga ito ang bansang Ukraine na gumamit ng Western weapon upang umatake sa loob ng Russia. Ayon pa sa Kremlin, bibilang lamang umano ang Intercontinental Ballistic Missile ng 3 minuto para bumagsak sa lugar kung saan nagpupulo ang European Parliament. Maaaring lumalala din ang nangyayari ngayong digmaan sa Gaza sa Middle East, lalo na kung tumaas ang tensyon sa pagitan ng nuclear-armed state na Israel at Iran na pinaghihinalaan na may posibleng nuclear deal katapat ng bansang Russia. Noong isang araw lamang ulit ay nagpasabog ng nasa libo-libong mga pager ang bansang Israel sa Lebanon na kung saan marami ang nasawi at libo naman ang mga nasugatan. Habang ang bansang North Korea sa pamumuno ni Kim Jong-un ay nakikipagpaligsahan din at patuloy na nadaragdagan ang kanilang mga nuclear weapons. Isang hakbang lamang mula sa alinmang bansa rito ang kailangan upang maging mitya ng isang nuclear war na magdudulot sa pagkawasak sa iba't ibang mga bansa kahit pa ang kanilang mga sarili. Samantala, noong 26 ng Hunyo, nakumpleto na ng Pilipinas sa mga kinakailangang mga dokumento para sa 123 Agreement o ang Cooperation Concerning Peaceful Uses of Nuclear Energy na nilagdaan sa pagitan ng ating bansa at ng Estados Unidos na naging epektibo naman noong 2 ng Hulyo. Napapaloob sa nasabing kasunduan ng pagbibigay ng bansang Amerika ng mga impormasyon tungkol sa ligtas na paggamit sa nuclear energy. Maaari din sila magpadala ng mga nuclear material at iba pang mga kagamitan na sumusunod sa standards at naaayon sa International Atomic Energy Agency. Ayon kay Department of Energy Secretary Rafael Lotilla, mahalaga ang kasunduan upang iwasang magamit ang nuclear technology sa marahas na paggamit at pamamaraan. Ang US, hindi sila mag-share ng knowledge na ito kung hindi sila sigurado sa mga control measures. Ayon sa Department of Energy, maaaring maging commercially available ang nuclear energy sa Pilipinas pagdating ng mga taong 2029 at 2030. Right now, the best estimates would be in the late 20s or the early 30s bago ito magiging commercially available. Ang ginagawa lang natin is to make sure that the government and the country as a whole will be prepared to make the decision. Umaasa ang Department of Energy na susuportahan ng mga pribadong sektor ang pagtatayo ng mga nuclear power plant sa bansa. Ang mga pribadong sektor ang mag-aaral kung saan maaaring ipwesto ang mga nuclear power plant. Sila din ay maaaring magdaos ng mga training para sa operasyon ng nuclear energy at tamang waste disposal ng nuklear. Pero sa kasalukuyan ay wala pa ring mga private sector ang lumapit sa ahensya na nagsasabing interesado sila sa pagtatayo ng nuclear power plant. Ayon sa kasunduan na ito, hindi na malayo para sa Pilipinas ang paggamit ng nuclear energy bilang isa sa maaaring mapagkunan ng supply ng kuryente. Sa ilalim ng kasunduan na ito o ang 123 Agreement, maaari na mag-export ng nuclear technology ang Estados Unidos sa Pilipinas. Sa sidelines ng Asia-Pacific Economic Cooperation Summit, nilagdaan ng Nuclear Cooperation Agreement o ang tinatawag na 123 Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Sa panig ng Pilipinas lumagda si Energy Secretary Rafael Lotilla, habang sa panig naman ng Amerika ay lumagda si US Secretary of State Antony Blinken. Sa ilalim ng kasunduan ay maaari na mag-export ang Estados Unidos sa Pilipinas ng nuclear materials at technologies kabilang ng nuclear fuel, reactors equipment at special nuclear materials. Ayon sa Amerika, malaki ang maitutulong ng nuclear energy sa Pilipinas para matugunan ang pangailangan ng supply ng kuryente para sa lumalaking populasyon.
Umaasa si Pangulong Marcos para sa agarang pagpapatupad ng kasunduan at agad na mapabilang ang nuclear energy sa mapagkukunan ng enerhiya. Hindi na lamang tungkol sa power generation ang nilalaman ng nuclear cooperation, makikinabang din dito ang sektor ng agrikultura, health at water management. Bago pa ito, lumagda sa cooperation agreement ang Manila Electric Company o Meralco at Ultra Safe Nuclear Corporation para sa pagsasagawa ng pag-aaral kaugnay sa posibleng pagtatatag ng nuclear energy system sa bansa. Ito ay sa sideline ng Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Summit sa San Francisco sa Estados Unidos. Sa ilalim ng partnership agreement, magkakaroon ng pre-feasibility study sa posibleng pagtatayo ng micro-modular reactors sa Meralco sites na nakikitang makapagbibigay ng abot-kaya at maasahang power access, partikular na sa mga lugar na hindi naabot ng kuryente. Aalamin din ang lawak ng posibleng epekto nito sa kapaligiran, lipunan at ang magiging capital expenditure at operational costs. Inilarawan naman ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. bilang mahalagang hakbang tungo sa pagkakaroon ng opsyon sa malinis at sustainable energy para sa Pilipinas. Tila sunod-sunod ang ginagawang pagtulong ng Amerika sa ating bansa. Ito'y dahil na din sa mahalagang Pilipinas para sa Estados Unidos. Bukod sa nagkaroon na ng malalim na relasyon ng Pilipinas at Amerika kahit pa noon pa man, nakikita ng Amerika na ang Pilipinas ay magiging strategic location nila kung sakali na magkaroon man ng kaguluhan sa rehiyon. Ang masamang naidulot ng mga ito ay ang malinaw na pagpanig natin sa Estados Unidos sa mata ng mga kalaban nito. Mahalaga para sa atin ang maging neutral pagdating sa mga geopolitical concerns. Lingid sa kaalaman ng marami, ginagamit lang umano tayo ng mga Amerikano bilang estasyon upang makapaglunsad ng iba't ibang mga kaguluhan sa mundo. Mula dito at sa kanilang embahada ay nagkaroon sila ng impluwensya sa ating gobyerno.